Hello, universe! Hello, world! Hello, Philippines! And hello, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito na naman ang Kumusta Ka Bagong Pilipinas dito sa Bagong Pilipinas Studio, syempre. So, ang lagi kong sinasabi, yung talk show natin ay tungkol sa mga buhay natin, lalo na sa mga overseas workers at mga seafarers at kasama na rin yung mga overseas Filipinos who are residing abroad. So ang lagi kong sinasabi, ang buhay ay parang RPM gauge ng kotse. So ang buhay ay tungkol sa paghahanap ng ritmo sa buhay. So minsan kailangan mong pabilisin ang iyong takbo at habulin ang inyong mga pangarap at lampasan ang mga limitasyon sa buhay. May pagkakataon naman na mas mabuti ang magbagal at nang huminga ng malalim at maingat na harapin ang liko-liko ng buhay. At may mga sandali naman na ayos lang manatili sa neutral, magpahinga, magnilay-nilay at mag-ipon ng lakas bago uli umusad. So isipin mo kung paano tumatakbo ang kotse, ganyan din ang buhay. Nangangailangan ito ng balanse at ng bilis at kontrol, ganyan din tayo sa buhay. So, this is your host, Marlene Krag, for Kumusta Ka Bagong Pilipinas. And with me today are, of course, my beautiful beauty friends, co-host Miss Ana Ducier and Alma Antonio. Hello! Magandang araw sa ating lahat at welcome sa Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Para sa ating mga OFW, ayan, kumusta po kayo lahat? At standby ngayon sa ating talakayan. Ayan po, Miss Alma? Kumusta ka, aking mahal? Sana'y nasa mabuti ka. Ako'y wag mong intindihin. Nakakaraos din. Hello world, hello universe. I'm Alma Antonio. Andito na naman tayo sa talk show ng bayan. Kamusta ka, Bagong Pilipinas? Kamusta kayo? Miss Marlene, Miss Ana. Ako, okay lang. Okay, siyempre, we have to introduce our guest. Kahit busy-busy siya, pinagbigyan tayo. Ito ay aking kaibigan at dati ng co-host ko sa lifestyle ng RPM dati sa radio namin sa DCRJ. All right, and of course, she was a former OFW. And to introduce you about her, she's from, would you like to say hi muna? Hi, everyone. This is Yola. This is Yola Tolentino. Okay, she's born in Pagbilao, Quezon. Oh, December 10 siya. Ano to, Capricorn? Sagittarius. Sagittarius. Okay, laging nag-aim. Aim ng aim. Di ba? Ano yung kanyang sign? Yung arch? Actually, Bow and arrow? parang bow and arrow. Yes. Actually, hindi ko nga matandaan eh. Siya po ay nag-aral sa Lyceum of the Philippines ng Bachelor of Science in Foreign Service, and she worked abroad noong 1981 to 1985 sa Amman, Jordan. So, siya ay nagtrabaho sa Sheraton, Jordan. Nagtrabaho rin doon siya sa Sangyong Construction, and after that, she also worked at Majali o Mahali Trading Company. Okay, alam niyo ba, gaya mo, Miss Alma, dating artista rin siya. Lumabas din siya sa Cameo. Hindi naman former sexy star. Yan ang hindi ko. naman, kasi Ay, sexy nakalagay siya dito, oh. Bloody Mary. Baka virgin. What's that, Bloody Mary? Oo, It's a movie. tanungin It's a natin. movie. Okay. So, ano yung tungkol yung Bloody Mary na yan? Grabe naman. Yeah, Alam ko yung drinks. Yeah, that's the title of the movie Bloody Mary. Actually, yan yung Who's the aking lead? very first movie na ginawa noon, ng 1986 actually yan. It's medyo horror yan eh. Okay. Medyo horror yan. Ang kasama ko dyan si Tita Gloria Romero. Yan ang ka-eksena ko doon. Ang Siya ang galing. leads a star doon. No, actually, it was Ana Margarita Gonzalez, the sister of Kring 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 Gonzalez Kring at the Kring, time. yeah. Yes. Ang galing, Christine, ah. oo.
Oh, at saka naging line producer siya after. Parang pareho kami. Oh, nag-line producer ka rin, Oo, artista. yes. Alam natin na yung ating co-host na Miss si Alma ay Okay, tas OFW movie din, star rin. no? Oo, parang pareho kayo ng istorya ng Okay. buhay, no? Mhm. Okay, so naging line producer siya for the movie in 2001 under Cinema Arts. And she had also a short role in Paano ang Kahapon Kung Wala Ka Na Ngayon, Mike? Ano kung wala ka na? Yung bang theme song niyo? Hindi. Hindi. So, ang director doon is yung famous nating director na Danis Shalsita. Shalsita. Yes, the Yeah. famous Danny. Wow, ang galing ah. Tapos like you, ikaw nagpunta sa si Alma after ng mga iba-ibang negosyo, nagkuan ka rin, di ba? Movie. Taxi. Yes, Siya nag-taxi ko, naman, nagde-drive ka rin. Nagka-rental. Car rental. May rental din ako. Oh, yun, pareho pala talaga kayo. Magkapatid ba kayo? Pagpinsan. And then, after that, syempre, minsan, ang hirap mag-control ng mga drivers, no? Problema mga driver sa totoo lang. Oo, di ba? So, sabi niya, ayoko na. So, nag-networking businesses na siya. Okay. And then, pumunta rin sa Amerika, di ba? Yeah. You went to the States. I went to the States. I tried my luck there. Kaya lang sabi ko medyo na homesick ako doon. Naku, pareho kami. Canada naman ako. Na-homesick din ako. Sino ang na-homesick ka mo? Boyfriend mo o family mo? No, it's not. Hindi, Actually, yung environment mo, yung parang meeting up new friends, parang hindi ito yung mundong gusto kong galawan. Yeah. So, Parang iba yung iba kasi yung dito, syempre at home ka na sa Pilipinas, parang makikisama ka na ng panibago, ayoko na noon. Naintindihan ko yan. Kasi ako kasama ko, family ko. Pero gusto ko umuwi. Andun yung mama ko, andun anak ko, kapatid ko. Pero gumayak pa rin ako sa Pilipinas. ganon din ang istorya ko. It's better in the Philippines. Yes. Parang I had the chance to live abroad, pero sabi ko sa husband ko, pag hindi tayo babalik sa Pilipinas, hihiwalayan kita. Ayun, hiwalayan na ako tuloy. Anyway, so early 90s to 2019, naging, active to. Naging presidente rin to ng Rotary eh. Yes. And then, ano yung INWG? It's All Nation Women's Group. It's an Wow, All underbody Nation ng- Women's Group. Yeah, All Nation Women's Group. Tapos Sonta, alam ko yung Sonta na yan. And other private groups. And then, naging co-host ko rin siya sa Lifestyle. Ang gandang, mapanood nyo, mamamatay kayo sa kakatawa. Andun yung mga ugly truth in online dating. Andun yung mga, paano mo alam? Hindi ako manonood kasi Kung nanloloko mamamatay ka pala lang. ako eh. Mamamatay. Hindi, tatawa ka lang. And now, siya ay freelance marketing consultant helping some businesses to look for funding for different projects. Ayan, pag may project ka dyan, Mike, Angelo, Glenn, kaya lang 8 million minimum dollars. Yeah. Wow. The Ang minimum project. requirements, yeah. So, Dollars yun oo. Ayan, pag Times- kailangan nyo ng times funding, tawagan nyo po kami. Para makuha namin yung referral fee. It's a foreign Wag foreign kayong funding dediretso kasi yun. doon, ha? It's a foreign funding. Yes. Okay. Okay, so ayan yung ating guest ngayon. Si Miss Yola. Ay naman, Yola. Yula. Yola Tolentino. Tolentino. Pero I'm used to Lali. Yes. For short That's my din, shit. Lali or Yula. Ano kasi yun to clarify that Yula and Lali. Kasi yung Lali, para sabi nga, showbiz name daw. Ang lali. Okay. Pero pag business name na, nasa business industry, Yula. So, pag medyo Lali yan, may mga showbiz days daw. Sabi nila. Yeah. Tama yan ako. Pinalitan ko rin eh. Oh, Okay, you wanna throw a question? Of course, Miss Yula, no, my question is, kailan kayo naging OFW at anong country ito? At ano ang naging trabaho nyo doon? way back 1981, that was my first travel to Amman, Jordan. Oh, 1981. 1981, matagal na kaya Matagal. wag kayo magko-compute ngayon kung flies magkakabot. 19 ano? 1981. Panganak ko yun Oh. So, sa Amman, Jordan, ang ano kasi doon, nung ikukwento ko na kung paano Sige how I po. got there. Sige Okay. po, ma'am. Noong time na yun kasi, nung early 80s,
for you to go abroad, ano yan eh, kami tourist ang ginawa namin. Mhm. Pero may sasalo na sa aming work doon. Mm. Okay? Kasi wala pa tayong mga OFW, wala Yes tayong po. mga OWAG, wala Ah, tayong mga ganun pa eh. DMW. Wala pa tayong mga ganyan. In Wala other pa ba words, nung 19 ano yun? Madali pa 80s, lang 80s. pumupunta doon. Mag-tourist ka. Oo. Sa bagay, hindi pa kami nag-abroad noon, so hindi namin alam. So wala pang OWA noon. Oo. Wala Wala nga. pa, oo. Pero may Department of Labor tayo. Pero nung time na yon kasi maluwag pa kasi, ang destination, most of the people that time, Middle East talaga. Kaya ako Middle. napunta ng Amman, Jordan. Mhm. So at yes. first, yun nga, after na makuha ko yung aking, parang sabihin na nating, believe it or not, at first, may nag-sponsor sa akin. Ang sponsorship for me is to be parang sort of maid. Mhm. Yung ano lang yan, parang Parang kailangan domestic helper. kasi, Yes, domestic helper ka muna and then Oo. later on, you can switch it. So after Switch. 2 months, 3 months, yun. Yes. Napunta na ako sa Sheraton Hotel. Okay. So I started sa Sheraton Hotel as medyo social, chef de rank. Tanongin nyo sa Tagalog yun. Anong chef May de rank? Waitress. Ano? Waitress. Waitress? Chef de rank. Chef de rank. Chef de rank. Parang French yata yun eh. So, Oo. nag-waitress ako sa bar ng Sheraton Hotel. After 6 months, nalipat ako sa front desk. Mm. Front desk? Parang Tanong. ako talaga siya. Oo. Tanongin nyo kung anong work ko sa front desk. Mhm. That time. Oo. Telex operator. Telex pa lang Telex pa noon. nun. Telex Alam pa. niyo yan mga kids? Alam nyo, Telex Parang operator. telegram? parang gano'n. Pero machine ka doon, send ka ng telex everywhere. Ang haba ng papel. Depende haba, ba, oh. di May ba? telepono na ba nun? Meron Meron. naman. Ikaw Meron naman. Meron. Eh, wala pang beeper nun. Ano? Wala pa. Wala Wala pa. pa niyan. Wala pang Okay. beeper. So makikita mo yung difference now from that time to today. So anyway, so after the Sheraton, kasi nag-change kasi ng management, nag-withdraw na ang may-ari ng naging nag-iba na yung pangalan hotel. So ngayon, ginawa ko, lumipat ako sa Sangyong Corporation. It's a Korean company, construction company. Oh. Sila yung mga gumagawa ng malalaking hotel that time, ginagawa nila Marriott Hotel, yung mga ganyan. Pumasok ako doon as secretary. Kasi marunong na ako mag-type eh. I can do telex. Yun ang number 1 qualification mo. You know how to type, yung ganyan. So, dahan-dahan kong inano yun eh. Unti-unti kong pinag-aralan. So sabi ko, okay na to. Parang, masaya na ako nung time na yun. But later on, medyo, may nag-offer na naman sa akin ng work. That's the Majali Trading. Oh. Where the Prince of Jordan, one of the prince lang naman. So, nag-join ako sa kanila as a secretary din, no? As a secretary. Oo, it's a trading company. Doon ako natuto ng trading business sa kanila. So, Anong trading? Commodities or money trading? no, it's more on commodities. Marami sila kasing business eh. Kasi sila yung mga kilalang pamilya. Yung Oo. Majali is a very famous family name sa Jordan that At time. that So, time. may tatanong lang po ako kasi palipat-lipat na upgrade yung position nyo, di ba? yeah. As a OFW, kasi binibase ko yung panahon ngayon at noon, kamusta po ang trato ng mga dayuhan noon, yung mga Middle East na yan? Noong time na yon, medyo actually mabait naman kasi alam mo, it's a mix Christian and Muslim country, no? Hindi sila kasing higpit ng other like Saudi Arabia, yung mga Yeah. ganun. Ang Jordan is more modern sila eh. Oh. Dance Oo. Saudi. Ala Dubai Dan sila Saudi. noon. Very parang modern. Dubai ang dating nila noon. But it's a small country. That time is only like 7 million population ng Jordan. So, very open sila. Tas hindi sila kasing higpit ng other Middle East Muslim country. din ba ang kanilang religion? Yes. Aya, mostly. if But we have can I Christian. cut you? Tama, ang Jordan is very open known for overseas workers. Uh-huh. Kasi kumukuha pa rin sila ng mga stewardesses, no? Yes, yes. Ang Royal Jordanian, my sister actually joined Oh. Royal Jordanian Uh-huh. as a Yahala girl. That means ang Yahala is you serve the queen. Yeah. And, Yahala. Yahala. Yeah, Yahala, oo. stewardess. Marami akong Ano naging- po suot nyo noon? May takip po ba kayo? Wala. Wala. Like I said, just a modern, modern. Kasi Sila noon yung pa yun, pinaka-Dubai dati. Noon pa yun, ha? Nung pa yun. Oo. We're talking 1981. Oo. Yeah. Na-preserve nila yung tradition noong araw hanggang ngayon na parang mahigpit sila sa ano. Pero sila open. Oh, parang Mm-hmm. ala Dubai sila, no? Yes, ala Dubai. Oo. And now I remember. Ang dami kong friends na na-base sa Jordan to join the It's airlines. a Royal Jordanian. Marami akong naging kaibigan dyan. And then at the same time, after that, naging Aliyah.
Kasi dating Alia Alia. yan eh. Oo, Alia. Oo, Kasi pangalan the ng Queen, dating Queen Alia eh. Yeah, Queen Alia. Yeah. So, ang dami rin mga piloto na lumipat doon. Kasi Ah, mataas sila magsahod. So, At mga gwapo ang piloto. ayan. ang gwapo ng mga taga Jordan. Alam ko yan. Yeah. May mga green eyes and blue eyes. Yeah. Okay. So, yung gawain nun mga tao nung panahon na yan is magtutourist visa. Yes. And Karamihan then- tourist visa. Oo. Pinapauwi ba kayo muna o pwede nang... Nag-exit kayo? Hindi na. Kasi the moment na meron sumalo sa'yo, somebody will sponsor you para maging working visa yan, okay ka na. Okay ka na doon. Punta na lang sa embassy, no? And then gagawin Yeah. tatakang kang... Oo, kukunan ka na lang nila ng sa government, parang Yeah. labor nila that time. So, okay ka na, legit ka na that time. Yeah. Mabilis pa nung araw. Oo, mas Hindi mabilis pa doon. ganun kahigpit. No? Hindi Hindi pa pa, kayo oo. ganun kahirap mag-apply as a OFW or Hindi. hindi? May Hindi. kontrata Basta po may kayo? passport ka lang, ganon. Basta may passport ka lang, may visa ka going in, Mm-mm. like I said, like a tourist, pwede ka na. Basta may sasalo sa'yo, like may sasalo sa'yo, mag-sponsor sa'yo. Mm-mm. Meron po kayong kontrata nun? Wala, di ba? Nagkaroon din Ah, later okay. on, no? Nagkaroon din. Pero after, let's say, yearly basis lang naman yung ano eh. How about accommodations? Accommodation, kami na yun. Pag private na, dahil nasa Sheraton na ako, I had to rent my own place. Pero mga Pilipino rin ang kasama ko. Kasi yung mga hinar nila from the Philippines, they have their own, provided sila ng hotel. Mm-mm. Ako hindi. So, dun ako. So, I have to pay for my own. But okay lang that time naman. Kasi maluwag naman eh. I Marami think kang- Jordan is the first country na very friendly to bring in overseas workers. Yeah. And what else? Yung napuntahan nyo po? Jordan and? Oh, well, to begin with, 4 years kasi ako sa Jordan. 4 4 years ako years. din. Yeah, 4 years So, ako. meaning to say, wala pa ba yung Continuous. panahon na, kasi ang mga, di ba, Arabo po, may, katulad nyo, sexy siguro kayo nung araw dahil naging artista kayo. Katulad, wala ba kayo experience na Harassment. harassment? Actually, ito yung word na ginagamit ngayon, yung instead of sexual harassment, yung nagkaroon ako ng indecent proposal that time. Oh, how indecent. Oh, well, you want me to Nakabihis? You can. Oh, of course. Hindi, ano lang yun, i-offeran ka. Inoferan ako. Offer Pag lang. ganun naman lagi. Inoferan ako, if I can be, well, the word is sa board natin is mistress. Nung isang, this, a Sheikh. rich Isang Jordanian guy, is a rich Jordanian guy. He has like 3 eroplano yata yung, or 5 private jet meron siya. Uh-huh. That time when he talked to me, nasa travel yung family niya, kinausap ako kasi I was working sa company niya. Company niya. Sino? Pero siguro bata pa ako. Alam mo na, pag bata ka, marami kang offer. Pag dumanda ka, Maraming wala kang offer. diba? Welcome to the offers. Now, Indecent. Ang Oo. maganda. that's, I like your word, the indecent yeah, it proposal. was indecent Yeah. proposal kasi Decent. he invited me to go to his place and meron akong gagawin kasi may office nga naman siya sa bahay. Which is true. So that, kinausap niya ako na sabi niya, sige, papasundo kita sa driver, tatapusin ka sa office ko sa bahay. Siyempre, boss yun. Sumama ako, no? Mm. Mhm. Tapos, hindi pa siya nagsasabi nun actually. Nung, okay, may tinapos ako, ganyan, meron ako narinig, that time may news in Arabic. Hindi naman ako masyado pong marunong Arabic that time. But Mapimalong? Arabic? Suwaye. Sorry. Anyway, so, huwag mo nang dadagdagan, Miss Alma, baka hindi ko na masagot. Anyway, ang sabi sa akin, ano tawag dito, nakarinig ako ng news, about Philippines. And that was 1983, I remember. That was the time nung pinatay si Senator Aquino. It was a big news, but it's in Arabic. Parang sabi ko, ano yun, parang Pilipinas yun, parang gano'n. Then, saka ako nagtanong na lang after. Sabi ko, ano nangyari? Ayun nga daw, may namatay si Senator Aquino that time. So anyway, after nung sabi ko, sir, I need to go home because parang gabi na yata, mga almost 9 o'clock na 8 to go. So are you done with your, okay na po? Oh, yes, sir, I'm okay. So okay lang, no? Wala siyang, na yun. Okay, that was, I think, Thursday. Pagpasok ko ng work ng Saturday kasi sa Friday off, no? Pagpasok ko ng Saturday, pinatawag ako ni boss, mga bandang 11 ng Gabi? Hindi, ng Umaga. office hour. Sabi niya,
have you thought of my offer? Yung indecent proposal. Sabi ko, sir, let me think about it. Parang ganon, sagot Pwede ko. ba malaman kung ano yung offer niya? Baka naman mga... Mistress nga. Mistress. Ah, Bigyan ka ng mistress. bahay, may May mga allowance ganun, ka. oo. Hindi, Yeah, yung talagang, offer niya sa anong pwedeng ibigay para sa'yo. yeah, yun nga, yung mga, he will find an apartment for me, yung mga ganyan, a BMW car, which I like that time. And I said, okay, Wow. sir, pag-isipan ko muna, no? So, and then, the Pag next thing, bata pa, pinag-iisipan. Pag Oh. matanda na. Pag matanda na pag may indecent proposal ka, paano? Pag matanda na, halabira. Hoy, hindi, matanda na ba yung 40 Hindi. plus ako? Na Ay, indecent proposal din ako. Lately lang, meron nga na ako. Oo. Okay. Diba? Pero Okay, pangalawang asawa, ayoko. Ayoko rin ng mistress. Gusto ko una. Hindi kasi you're allowed 4 eh. if you're Allowed Muslim, for? Ay, yeah, if you're Saka Muslim, pantay-pantay kayo. Tapos isang compound kayo. Pero pare-pareho ang bahay. Umuupo ka ba sa harapan ng boss mo sa car? sa likod. Sa likod. Sa yeah, likod, kasi oo. bawal yun. Oo, Hindi sa ka likod. pwede. Lalo sila may in love ka, nasa tabi mo ang... I'm sure maraming indecent proposal Oo, even pag now. nasa harapan. No? Up to now yan, oo. Dito rin sa Pilipinas. Oo, ako, Sa marami Japan akong din. experience dyan. Let me continue that kasi Okay. may kwento yun eh. So, okay, siyempre, nung sumunod na araw na, nung pinatawag ulit ako at kung napag-isipan ko na raw, ang sagot ko, I don't think so, sir. I'm scared. Maganyan ako. Tapos, okay, alright, thank you. Gumanon. Later, siguro mga bandang 3 o'clock ng hapon, nilapitan ako ng accountant. May dala siyang papel, may dalang cheque ba yun or cash? Nasa envelope pala. Pinagsasign ako, I am terminated from my work. Ganun talaga. He fired me because I refused him. Pero may bayad. Hindi, binayaran lang yung days na kunyari, nag-work ako ng 10 days for that month, yun lang binayaran sa akin. So, wala akong choice. I had to go. Oh. So, may mga ganong pangyayari. Ang mabuti na lang ako, medyo kahit bata pa ako doon. Then umuwi ka na. Kasi last na yung Majali. Hindi pa. Actually, meron pang another offer sa akin before, pero hindi ko na yun, kasi few months na lang yun eh. And then, I decided to come back. Sabi ko, uwi na lang ako kung ganun din lang, baka maka-encounter pa ako ng ganun. Kasi this guy is powerful. But Kaya meron hindi ka tantanan. no, meron pang gusto, hindi, napalitan naman yon. There's somebody courted me who's the real nephew of the king nung time na yon. Ayun. Oo, nephew ng king. So, ayun, nagustuhan ko siya. Kasi yan, kaya halos he's my age that time. Kung babalik niya na from US. Oh. So, So, bakit? It's, Anong nangyari? Walang indecent proposal? Syempre, bata pa ako, uwi pa ako ng Pilipinas di ba? Hindi, at saka hindi pa tayo alam ang mga kultura ng Oo, Arab hindi that pa. time. Oo. Everybody was Kinakabahan. so scared. kinakabahan tayo. Iba kasi ang kultura talaga ng mga Arab. Arab. Ibang-iba. Hindi, kasi when I studied in London, mga barkada ko, mga klase ko, mga Arabs. And sa disco, yung famous na Stringfellows, na-meet namin si Diana, Princess Diana, at sa mga sheik, mga ganon. Lahat takot. Ako rin noon takot. Di nag-invite sila sa party in their own condo. Andun ako sa tabi ng door. Sabi ko, pag in case merong indecent or things that happens, I can run. Sabi ng isang sheik from Qatar, you're afraid? You're sitting down there. Don't worry, nobody will touch you. We are not harmful people, sabi niya. Some Arabs are also good Arabs. Yeah. May So mga then, naging barkada ko sila. And then, decent naman sila. Okay hindi naman sila. sila pagbarkada. Yeah. Kaya nga, Mas tapos okay sila. nalaman ko na yung mga kultura nila and then they come to respect you after that. So, marami akong naging close friends na mga Arabs. Yeah, they're nice people actually, Yeah. especially kay Muslim pa yan or Christian people there. I mean, they're nice people. So, talagang yung minsan yung pagka-racism natin, pag walang fellowship, yung hindi mo kilala, yung ignorance mo, so minsan nagiging racist ka, no? Yeah. Gaya noon, wala akong alam tungkol sa mga Hapon, di ba? Sabi nila, mga Hapon ganyan, mga ganito yan, mga Chinese ganito. Pero I've lived in those countries except Japan, but I had a lot of Japanese friends also na nagustuhan ko na rin ang ugali. And ng Korea now, dati ayaw ko naman Korea kasi bastos sila, no?
nung lumilipad kami as stewardess sa Korea, babanggain ka. Mga lalaki kasi has to be ahead than the woman. Parang men first. Yeah. So sabi ko, ayaw ko mag-asawa ng Korean. Pero ngayon, nanonood ako ng drama Korea, sabi ko, pwede kong type yan. Pwede ko siyang maging asawa. And Ngayon, I like na the Korea Oo. because I tend to learn their Sila ang culture. uso ngayon mga mukha ngayon. At saka ang gugwapo nila at kultura nila. yeah, Sabi they're ko, nice. kung bata lang ako, inuwi ko na kayo. Buti na lang pala, MK. Hindi ka na bata. Anyway, so question. Huh? So, pag bumoboto kayo noon, were you ever there during election? No. Noong time na yun kasi, pag kailangan mo umuwi, umuwi ka ng Pilipinas. Pwede ba? Pwede ka namang umuwi kung gusto, bayad ka ng ticket mo. Buy your own ticket. Buy your own Pero they ticket. allow you. Yeah, pwede. Pwede. Papaalang ka lang. Magte-take ka ng leave. You have to file a leave. Tatimingan mo na election, pwede kang bumoto. Kasi wala pa noon ng election sa mga embassies. Yeah. pa. Ano Oo. ba ang pagkaiba ng OFW noon at saka ngayon? Noon kasi, Noon parang wala pang contract. Ngayon talagang kontratahan mas talaga, mahigpit diba? ngayon kasi nga because of maraming mga nangyayari na. Oo, marami na Nire-rape. dumaan. Yung talagang inaano yung Mas mga. marami bang nare-rape ngayon kesa noon? Actually, I think. No? Noon wala akong masyado Wala naman naririnig noon. eh. Wala akong naman naririnig. ako rin. Wala masyado. Oo, parang mas decente tao yata nung kesa ngayon. I don't Siguro know. dahil sa tequila I at don't know. beer na rin. Hindi, wala alak dun Hindi, Bawal ba alak No, doon? I'm sure that Meron sa mga, meron sa Open mga doon. bar, you Bar. can, pero hindi Sa yung hotel, kasi, mga international hotels. sa mga eh. hotel meron, oo. kung doon ka nag-work. Pero, Pero Sa kung- Jordan yan, ano? Jordan. Yeah. No, yan yung pinaka-Dubai dati. Miss Yula, di ba, nabanggit mo na marami kang naging trabaho doon, di ba? At least, Paano, wala ka bang kontrata? You're Well, freelancer there? freelance eh. Naging okay. freelance kasi nga pumasok ako as tourist eh. So hindi naman ako So, as yung tourist. contract na at least 1 year. They want you to serve at least 1 year. And after that, you're free to go. Kasi mabuti na rin yung short term na gano'n. Kasi kung hindi ka happy doon sa work mo, Pwede ka lumipat. pwede ka lumipat. Buti nakakahanap ka kaagad, ano? Sa awa ng Diyos naman, sila na yung lumalapit sa akin. Kasi So, how about naman sa mga, syempre, mga seniors na like bullying, yung mga nauna sa'yo doon, syempre, bago ka, Oo. nabully ka ba doon, ng ma'am? OFW. No. Actually, parang wala akong natatanda ang ganun eh. Wow. Parang That's sabi nga good. sa'yo, mas mabait yung tao nung araw kaysa Oo. ngayon eh. Ngayon, marami ng bullying eh. Oo. Okay. Tingin ko mas okay nun. Noon, kasi parang wala pang inggitan noon, ano? Oo, Parang meron Free, siguro. parang free ka eh, no? Hindi, at saka during that time, hindi pa masyadong competitive Yes. ang Yes. nagtatrabaho Konti lang tao. abroad. Oo. So, parang they respect you. Oh, you're Yeah. here. Parang they're so happy kasi konti May lang tao, mga konti. OFWs that time. So, if they see another OFW, Masaya sila. Masaya. masaya sila. At nagtutulungan. Oo, like in Japan, like 30 years ago, 35, ang mga talent doon para silang artista. Mhm. Pag lumalabas sila, parang pare-pareho silang damit. Or kung may parade doon sa kanilang city, lahat ng mga Pilipina, naka-Pilipinyana. Mhm. And then, wala pa naman yung sinasabing binabastos or tinatawag kang Japayuki that time. Kasi talagang 100% is all entertainers pa noon. Di ba? Kasi that was before. Wala ring bullying, wala ring yung sinasabing nagra-run away. Wala pa nung araw yon. Wala ka Doon maririnig. ba na sa ganun. Jordan ganon? Yung mga nagra-run away, overstaying, ganon, TNT, ganon? Meron siguro nag-TNT pero hindi siguro siya rampant kasi wala kami nababalitaan eh. Noong mga panahon yun. Yung Wala, panahon oo, na yun. Panahon na yun. Okay. oo. Siguro sa kasi, 90s na kasi that time, no? Pag Yun na yung marami. yung mahirap na yung trabaho I think, dito. oo. Parang, kasi nag-evolve eh. Nababago yung takbo ng Yes. natin eh. So, depende siguro. Konti lang naman nag-abroad nung araw eh. Ngayon lang dumami. Nung 90s na nga. Kasi Yeah. masaya lang ang buhay nun. Kasi Kahit I started wala kang work. 90s naman. Yeah. So, kumusta naman yung mga political views ng mga Pinoy noon? Kasi 'di ba, sabi mo na 1983 namatay si Ninoy. Anong mga sabi-sabi doon ng mga Tingin ko Filipinos? nung araw parang wala. Oo, no? Oo. Wala silang pakialam. Oh, nung araw kasi, like I said, kasi nung time na yon, yung ano mo yun, parang mainstream media ka lang nun eh. It's either kung manonood ka ng TV,
may radio ka or meron kang newspaper, doon Yun mo lang lang. Yun malalaman. lang. But Oo. since But kami, in Arab, kasi but at yun na nga, it's in Arabic. So, paano babasahin? Kaya narinig ko lang, sabi ko, may parang, ngayon, minsan may mga nakakakwento. Ay, oo, Na-explain. pinatay daw si Nino. Yung mga ganun lang ang Anong kwento. sinabi mo noon? Sabi ko, ganun ba? Affected ka ba? No? Saan mo nabalitaan? Sa newspaper? Actually, narinig ko nga yun in Narinig lang Arabic. nga niya. Kaya lang, kinonfirm ko lang yung sa friend. Sabi, narinig ko nga namatay si tapos later doon, baka daw magkagulo sa Pilipinas, may ganon. Alam mo, ang tingin ko agad that time, ano yan? Wala yan. That's my attitude that time, dating sa ganon. I mean, unang-una, nandun kami, wala kami magagawa diba? So, all we have to do is, kung ano man yung ginagawa namin sa Jordan that time, that's all we can do. And kasi nakikibalita rin sa kamag-anak at okay lang kami dito kasi may family, they're in the province, so they're not affected. Saka wala naman takutan, di ba? Wala. Umuwi ka na kasi ang Wala. Walang diyan ka takutan. muna. Walang ganun, di ba? Wala kaming ganun. Ngayon question natin. What can you say now? Kasi itong mga nakaraang araw, ang social media has become a battlefield of misinformation, assumptions, manipulation, and emotionally charged debates. Following nga sa mga nangyari doon sa hot boiling news ni ating favorite ex-former President Duterte. Well, ang masasabi ko lang kasi kaya naman nag-react ang mga tao kaagad because ang dami kasing lumabas sa social media. Ang social media for me, this is how I look at it. May advantage at disadvantage yan. Alright? So ngayon, ang nagiging disadvantage, the fake news. Yeah. Alright? Yung, kaya hindi ako na basta-basta pag may nabasa akong ganyan, papasa ko lang sa friend ko na who can think critical, like merong issue na pinadala ko yung MK and other source din, na sabi ko, i-check nyo nga ito, fact-check natin to. Because I'm a person also, hindi ako basta-basta naniniwala sa chismis. Bine-verify ko yan. Kasi ayokong maging isang dahilan para, galing kay Yula yan, kay Lali yan, may mga ganun. Ayoko ng ganun. Ako pa pagbibintang ngayon sa akin ng galing, diba? So, yung papel ng social media para sa akin kasi, muntik na nga ako mag-unfriend ng mga kaibigan ko sa social media this time again I-unfriend ko na temporarily because tas ipa-private message ko na lang sila. Pag alam ko na yung stand nila, na ako lang kung negative yung dating nila, okay, let's not talk about it right now because alam ko mainit. Yeah. That's 2 days how- ago, yun. May yun ang nag-block ginagawa ko. sa akin. So ngayon sabi niya, ganun ba? Meron naman, kasi before I came here, I mean like for the last few days, since alam kong dadating ako dito, kasi alam ko magiging topic itong mga fake news na to, nag-interview ako ng at least 10 people. Kinuha ko kanina different opinion nila. And then sabi nung isang kasama ko sa Jordan to, sabi ko, ikaw ba nag-post itong may nakita ko? Hindi nga ako marunong yan Ha? Siguro tinag siya. It's about the rally, no? So, akala ko, wala lang, tinicheck ko lang, sabi ko. So, may mga ilan doon na bumaliktad, may mga ganyan, no? So, sabi ko, ganun ba? Ikaw, ano ka ba? Ano ka ba? Pink, yellow, ganyan, mga kung anong kulay. Sabi ko, tingin mo anong kulay, ako anong kulay ko. So, ginagawa ko, pinahuhulaan ko na lang sila. Kasi alam kong iba yung pananaw nila So, I don't want to parang makipag-away sa kanila kasi naging emotional ang tao. Ang problema kasi, sabi ko, tingnan muna natin yung truth and facts of the news. Is this real? Pwede ko bang bigay ng example yung isa MK? Isang pinost na, isang kaibigan ko, kilala ko. Go ahead. Yung si Putin? Oo. Ang Fake sabi news? niya, ang ganda ng pagkaka-write up pinost niya sa Facebook. Sabi niya, ang sabi daw ni President Putin, hindi siya makikipag-peace talk sa Ukraine kung hindi pa lalabasin si ex-President Duterte ng The Hague. Sabi ko, teka lang, I can smell something fishy. Tinignan ko parang, wow, ang ganda ng pagkakasulat. May date, March 15 and everything. Pinasa ko sa mga dapat pagpasahan ko. Sabi niya, fake news yan. Even she said, fake news yan. Kasi tapos may nag-comment, later in the afternoon, may nakita akong comment. Sabi niya, fake news yan. Ito ang naka-headline. And then kagabi, which is araw sa Amerika, nag-usap nga si President Trump and Putin. Yung sinabi, nakita ko na yung sinula doon. So there's no such thing. Look at that. If you're going to post yung something na ganun, makakasira ka ng pag-iisip ng tao. Maraming maniniwala sa iyo. Correct.
Kasi wala Di ba? silang time mag-research and Exactly. magtanong-tanong kung kanino, di ba? Oo. Mag-ingat. Oo, kaya ako Post. nag-iingat ako. Ang papasa ko yung katatawanan. Mm. You know, something funny. Like yung car na white, tapos eroplano, mga ganyan, nakatatawanan. Yung mga ganun something Yung funny. But white na yung van. Sabi, Manood itong na lang van kayo na ng to. news dun sa umaga, yung mga kila Abe. Ayun. Huwag kayong manood sa mainstream mga media, FB na yan. oo, mainstream media, radio, at saka Yes. tawag dito, mga newspaper. Kasi, di ba, kailangan maging member ka. Pag nag-member ka ng KBP, mag-exam ka pa dyan. So, kumbaga, manuno pa kasi dapat fair ka sa pag nagbabalita ka. Diba? Yes. This is what we have to do. Ako nga, Yes. joke lang yung pinost ko. Blinak na nila ako eh. Hindi. Di ba sabi ko, ilalagay ko kasi mayroon akong mga friends na yung masahista ko, isa na. Ano bang nagawa ng administrasyon? So sabi ko, sige, isulat ko doon sa kumusta ka. Sabi ko, mababasa mo lahat. Hala, pagbalik ko sa kumusta ka page natin, ang dami ng kalaban doon. Oh, Sabi ko, ano ka, bangag? Ano ka, ganon? Sabi ko, tinanggal ko na lang. Ninervous ako. Ang daming pumunta doon kaya tinanggal ko na yun. okay lang yun. Kasi pampadami rin. Good Pero and bad, oo. alam mo naman yung Okay lang puso yun. ko, ayoko yung mga nega. Maganda yun. Kailangan talaga marinig ng bayan kung anong talagang katotohanan. Huwag sila makinig sa mga fake news. Correct. Maraming So fake yung news mga talaga. spreading, ito pa yung mga news, so mga kababayan natin. Alam ko minsan wala tayong time. At saka nakakapaniwala yan noon. Akala kasi nila yung mga lumalabas sa YouTube, totoo na. Yung labas sa social media, sa Facebook, mga ganyan, na mukhang formal, na minsan kinukot pa ABS-CBN. Yeah, Meron pa oo. nilalagay pa TV Patrol. Inquirer. O Inquirer. Tapos minsan tinatanggal nila kaagad pero nabasa na. Yeah. Yung Yun na, nakakatawa, muntik ako naniwala 2 nights ago. Yung si Dapat hulihin niya yung mga ganyan. may Oo, nanguhuli may- na. Hulihin na yan. Kung ako lang, hulihin ko lahat. Ayun nga, yun. Meron na ngayon. bigyan tayo ng police power para Oo. makuha Kaya tayo. ang bilis din nilang nagtatanggal. Oo. Pero nabasa na. Nabasa na. Ang galing nila eh. Na ano na yung mind ng tao. Tapos, eto, sabi ko sa anak ko, sabi ni Elon Musk, kinausap na daw niya si President Marcos na yung 14,000 ba? 15,000. 15,000. Magiging 1 million kasi marami nang nag-i-invest. Yung 15,000 na crypto ata yan. And then, tapos kasunod niya, nagsasalita si President Marcos among the executives, yes, it's time for me to tell you the secret. And ganun sabi ko, Iba pag lip-sync yung salita ng AI. Pansin. Kaya AI. please, akala nyo si Totoo. Presidente nag-uusap o si Duterte nag-uusap o si Putin or sino yung mga celebrity nag-usap, checkin nyo po, may AI na po na dinadab nila. Dinadub Na nila. akala mo Sa sila. boses, Tapos kung pakinggan nyo mabuti at matalino ka, hindi na aayon yung lips, yung words. Pero minsan At saka nagiging tumatyping din robot. no? Hindi, at saka nagiging robot ang sound. Hindi talaga Pero tunay. yung kissing-sing naman ni Coco Martin din, may ganun. Hindi naman. Wala naman. Wala naman. Isa. So, we have to be aware of that. Yung AI po. Nakakatakot dapat yan. mapanuri tayo. Yan. Kasi Ang ang dami. dami talagang fake news Yung, na naglalabas. Pero marami naniniwala. No, Oo. kasi Doon ako fake din nalulungkot. sila. Kaya sila naniniwala. intindihin nila kung ano yung nagagawa ng ating gobyerno. Hindi yung kung ano-ano mga iniisip nila yung mga mali na nagagawa. Ayun. Tapos yung minamanipulate nila mga emotions natin. Andyan yung laging pinapapicture na napapaiyak. Tapos ang ganda pa naman ng music. Nakakaiyak talaga yung music. You know? So, parang minamanipulate nila yung situation ngayon. Tapos minsan meron naman tumatawa yung kalaban Parang dinidoctrinate ng social media. Yun nga, dinidoktrina po tayo sa social media ngayon. So, ano ba yung may mga sinulat ako dito? Kung gusto niyo ng tunay na mga mga Balita. news, punta po kayo sa tunay na page ng Inquirer, ng GMA, ng Yan nga ang siniraan ABS. sa Yung mga Facebook. morning. Oo, mga Diba? News. Ito ang Diba? wag niyong paniniwalaan. Ito ang mga fake news. Yun na nga, Inquirer, kung Correct. ano-ano. So- Ayun, fake news din yun. Manood kayo ng PTV4. Yeah. Ng mga news. Yan, totoo talaga Oh, lahat. pero yun. pag sabihin ko yun, sasabihin nila, pro-admin yan eh. Kaya binibigay ko yung mga hindi non-admin, pati yung Wall Street Journal ng USA.
Dito na lang Mga kayo sa balita Kamusta andyan. Ka. Oo. Gusto nyo ba? Magbabalita na po kami dito sa Kamusta Ka. Sari-sari ang Ay, pinag-uusapan oo. natin eh. Totoo lamang ang aming sasabihin dito. 'Di ba? Oo. So, Miss Yola, di ba? Ah, anong masasabi mo sa mga media din na mga vloggers o yung mga media na naggagatong? At ito Pero pa, minsan eto ang napapansin ko Hmm. parang vlogger ang nakakasira ata ngayon sa panahon na 'to. Well, Kasi honest, kaya nilang magbalita or mag-post mm. kahit hindi totoo. Yeah, that's true, very true. Kasi ang mga vloggers kasi, they have their own camera. Yeah. They can post anything. Yun Wala nga silang lang, permit. wala silang, yeah, they don't have to ask Dapat permit. Yeah. mayroon. Right in the, that's may mga alias pa sila. oo. Yes. Ay, so di mo matitrace. So, although ngayon, narinig ko ang NBI yata, they're running after 20 bloggers, Yes. which they're going to file a case including one in the US, which is, para sa akin, tama lang yun. Sa Kasi akin that's so din. unfair. Kasi ang mga media, 'di ba, kapisanan ng broadcasting, Casters. meron kayong test, Yeah. meron Oo, may kayong license permit. siya. Dapat ganyan Bawal. din. May Bawal ID magsalita sila. ng Oo. Ang mga bias. vloggers, nagba-vlog din ako, pagkain. So, Okay yun. lang, pagkain, ipalag mo. Pero Ah, pag tungkol sa mga politika, dapat magkaroon ng permit yung mga vloggers na yan. Yes, Hindi hindi basta-basta basta-basta. sila pwede magbablog. at saka po, pag meron kayong nakitang news, tignan nyo yung kanyang personal Facebook. Yes. Kung isa lang kaibigan, dadalawa lang, ay kwan po. Troll po yan. Oo. Tawag Troll yan. may troll farm eh. So, yun Oo. na nga yung troll farm kung At- sino-sino yung O, mga di ba? Maraming mga trolls ngayon na vloggers. Kaya minsan, kahit magkakaibigan ka, basta checkin mo lang yung Facebook niya. Pag-iisa ang kaibigan, dalawang kaibigan. Pati yan sa mga online dating. Merong nga nakikipag-usap sa akin, "Hi, you look so pretty. Can you be my friend?" Pagtingin ko sa Facebook niya, isa lang kaibigan, dalawa Isa lang. wala. Tapos dalawang picture lang. Kwan yun. Scammer. So, Marami yan. ganyan natin na malalaman. Pero alam mo, naguguluhan din ngayon. Talagang grabe ang gulo, ang misinformation. Kasi iba yung sinasabi ng mga maraming abogado. Oo, yeah. It's just like, sabi ko nga, it's just like a Bible with a different interpretation. Yes. Correct. I've been watching the moment na nangyayari ngayon. I've been watching too many lawyers. Siguro mga 20 lawyers. Di ko na alam kung kanino ako maniniwala sa mga lawyers na yon. Oo nga eh. So, So, minsan, kahit na napapanood din natin sa news, pag ni-interview sila, yung iba talaga nagsisinungaling. So, dapat suriin talaga ng Oo. mabuti. marami sila actually. Alam mo, kasi ako dun sa nangyari, I mean, ano lang ito, observation ko Yeah. lang dun sa nangyari. Yung apat na ngayon ay ina-accuse nila ng, like si President, si Secretary ng Defense, si DILG Secretary at saka si Anyo. Kawawa naman sila. Yung pang-bablog, yung paninira ang Paninira. ginagawa sa kanila talaga naman. Nagkikreate talaga siya ng hatred among Filipinos. Ang problema nga, lalo siguro sana yung mga OFW natin nasa ibang bansa. Kasi, Sila ngayon ang tinitira ng fake news. Kasi Yun na wala nga eh. sila dito. Yes. At oo. minamanipulate sila Yes. emotionally. Oo. Yes. Yun ang nangyayari. Sabi ko, kawawa naman itong mga to. Dati rin ho akong OFW. So sana naman kung nasa man kayong bansa ngayon, dapat suriin nyo munang mabuti. Huwag kayong padadala sa emotion. Kasi eto, as a business person, ito ang kinakatakot ko kasi. Kung tayo tatakbo sa EDSA or saan nyo gustong tumakbo, that will bring our economy down. 'Di ba? So ako, sabi ko sa mga kaibigan ko, negosyo na lang tayo, trabaho na lang tayo, ignore. Ignorin nyo na lang mga dapat yung ignore. Kasi, ang ganda na nga ng takbo natin no? Whether you agree with me or Yes. not. I mean, maganda ang takbo ng agree economy with you, natin. Madam. Yes. There's a lot of investor who would like to come. Ito nga yung mga funder na hawak namin, gustong-gusto nilang mag-fund ng mga project dito. Kasi, lalo ngayon nakita nila, meron palang batas sa Pilipinas. So, hindi sila matatakot. If there's a law na susundin ng gobyerno, hindi sila dapat talaga matakot. Kasi, kasi nakita nila yung nangyari. Kaya kung tayo mga hindi pa medyo yung brain natin, hindi ba, tumatakbo ng maayos, pag-isipan po natin yung future ng ating pamilya. Yes. Hindi ba? At saka yung sana, yung mga kamag-anak nyo na medyo naliligaw ng pag-iisip, sana turuan nyo lang siya na mag-focus tayo dun sa tamang direksyon. At kung tayo sa sarili, kasi
who would care for ourselves except us? Tayo rin mag-aano sa buhay natin, di ba? Ano ang papel ng gobyerno sa atin? Okay, kunyari, mag-aano ka na, mag-aayos ka ng permit sa city hall ninyo. Basta maganda yung patakbo ng isang city, mabilis, that's how should government work, di ba? Yung Yeah. para ako na lang, sa sample lang ko kayo sa Makati. Every time I go to Makati, may lalakarin ako, ang bilis. Pag sinabing, okay, punta ka doon, bayaran mo to, balik ka rito. After pagbalik ko sa kanya, balik ka on the 5th day, pwede mo nang kunin. True enough, for how many times, so ilang years ko na ginagawa yon, ang bilis. So, yun ang government service. Maganda ang mayor nyo doon. Kayo din, di ba? Boto ko yan. Pero Yeah. anyway, yung nga national unity para sa economy ng ating bansa at sa kagaling ng ating bansa, ang mas importante kaysa political figure. Yes. Di ba? I mean, ang mga presidente, mga politika na ina-adore natin, they come and go. That's true. Hindi sila permanente. Yes. Tayo lang yung permanente na bumuboto sa kanila. So, yan. Pero, ang sinasabi ko, huwag tayong papagamit ng Very ating mga emotion. Yung mag-critical thinking naman kayo, yung mayroong dumaan sa'yo sa Facebook mo, isipin mo, totoo ba to? At least questionin nyo na yan ha, totoo ba to? Di ba? Mhm. Pag, tapos, huwag kayong maniwala kung hindi pa kayo nag-search. Kung hindi pa kayo pumunta sa mainstream media o yung mga kilalang media. Yan, BBC, maganda rin yung news na yan. Wall Street sa US na mga kanila kasi mga professionals yan. 'Di ba? Yan, ang ABS-CBN na alam na nila na hindi dapat sila magbabayas, 'di ba? Yes. GMA, ganyan na rin. Siyempre, yung PTV4, sabi nila, gobyerno yan, kaya pro lang yan. Pero hindi po lahat. Pero mag-research. Huwag lang tayo maniniwala sa mga sinasabi. Mag-fact check tayo. Naha-hype kasi karamihan ang Pinoy, madaling ma-hype. That's No? very true. So, kaya Emotional tayo, eh. oo, emotional tayo masyado. So, pero sa ibang country, hindi masyado, di ba? Yeah. Pero, anong country ba yung nakita ko ngayon, yung ang dami-dami nila? Oh. Anong country ba yun? Against who? Sa president nila ngayon. Sino ba yun? Oh. Ito bago lang, bagong news lang. Di ba sa States din, nung nag-away ang si Trump at saka si Biden? Biden. Biden. Di ba, ang dami rin mga nagrararara nun? Di ba? Pag ganyan, wag natin sabayan ng galit nila. Hayaan natin sila. Hayaan lang natin. Yeah. We have our own problem, kumbaga. Hayaan mo sila, let them know. Kaya ako Opinion nagtatanong lang ako, like yung friend kong kausap ko gabi, huli kong tinanong. Kasi pinapakiramdaman ko siya. Mm-mm. You know, yung opinion niya about the Yeah. US and the Philippines. So, kasi nga yung binabalanse ko, and then I let them talk. Yes. And then saka ako, pag tinanong ako, ano sa palagay mo? O, eto sa palagay ko. Hindi ako magki-claim na alam ko yan. Kasi dapat nandun ako para malaman ko totoo ba talaga yan. Parang ganun. But, you know, sana tayong mga Pilipino maging, you know, mapagmasid, mapagsuri sa mga nangyayari kasi ang babalikan ko economy natin. Hindi naman tayo, sino ba magpapakain? Tayo rin eh, di Tayo ba? mahihirapan. Sariling sikap tayo eh. Mga tourism din, yung tourism industry natin, magsasuffer na naman. Meron na nga eh. Oo. Isang bansa nagsabi, wag muna kayong pumunta sa Pilipinas kasi baka may mga lalabas na terorista kasi magulo ngayon. Sabi nila, ang dami daw rallies. Okay. Noong unang tinanong ako, magulo ba dyan? Hindi. Yun ang tanong ko, no? Yeah, Sinagsabi maraming mga friends ko rin na sa abroad, talagang personal call sila. Ana, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Wala. Ayun Sa lang, ibang yung balita bagong dun. Oo. ngayon, yung bagong chika, nandun sa Netherlands, yun lang. Mm-mm. Okay. Saka yung rally nila sa Davao, tapos Oo. yung rally dyan sa Liwasan, yun lang ang pangyayari. Yung parang Pero it was ganon. done nice naman. Yeah. Peaceful naman, di ba? Yes. Yeah, generally peaceful sabi nga. But ang ano doon kasi parang yun na nga ang disadvantage na naman ng social media. Kukunin ng video, itong event na ito, itong corner na to, ang daming tao, puno ng tao, yun ang papakita nila. Itong banda rito, wala naman Yung tao. manipulation din, di ba? Exactly. So, sige lang, okay lang, pakita niyo yan. So, kaya nagre-react yung yung people abroad. Totoo ba yan? Magulo na dyan? No. Sino sabi magulo? Utak lang nila magulo. Alam mo, pag sinusumpong din ako,
po. Sabi ko, don't believe that. Sabi ko, hayaan mo lang sila. This is a democratic country, so hayaan lang natin silang magpahayag ng nararamdaman. Wag lang silang mananakit. Wag lang Yes. silang manggugulo. Yun lang. Yeah. Di ba? So, ma'am, this is my last question for you, no? So, overtime tayo. Ano po ang maa-advise nyo sa ating administrasyon ngayon na pwede nating asahan? Well, ang tingin ko naman, ang administration is doing the right thing. Yes. They know how to handle the situation. Yes. Alam mo, magagaling yung mga tao ni BBM. So I'm sure nagkakaisa yan sa mga plano kung anong gagawin. Everything went into the right process. Yun ang tingin ko lang sa nakita ko. Yeah. Kaya lang, syempre, yung mga against dyan, syempre, gagawin nilang negative yan. But as far as I am concerned, and this is my opinion again and my observation, the administration is doing the right thing. Focus lang tayo sa buhay natin. Okay. Tuloy lang ang hanap buhay natin para maging, sabi nga sa Bisaya, ano ba yun? Hayahay ang buhay. Aha. Diba? Dapat ganun lang tayo. Para parating maganda, katulad ng aking mga host dito. Sa inyo. Okay. Ayan, maganda yan. Parang ikaw din. Kasi kung gusto niyo maging prosperous ang country natin, regardless who is in power, always stand together as Filipinos tayo, di ba? Above Yes. all political affiliations. Kasi tayo talagang magsasuffer, di ba? Ang ganda na nga ng, ekonomiya natin, Yeah. may mga Oh, investors na pumupunta na talaga pumunta Hanap dito. Pero kung guguluhin natin, yan, mga rally-rally yan, nakakakos ng traffic yan, di ba? Yes. So people will say, don't go there. They keep on doing rallies, Yeah. You cannot go to the proper places where you want to visit. Wala Wag silang kag- magawa eh. 'Di ba? Lalo na sa mga iba yung probinsya, 'di ba? Lalo na sa mga magagandang may mga beaches diyan, sana walang rally-rally diyan para may mga bibisita pa rin tayo at pera darating sa atin and more Yes. money, more work for us Yes. and more development for our country. Okay? So gusto ko lang sabihin sa kanila ulit, cross-check nyo yung sources from reliable news agencies, BBC, Reuters, Wall Street Journal, GMA News, Philippine Daily Inquirer. Alright? At yung GMN, ABS-CBN din. Okay? Kasi kaya yung foreign ang nilagay ko, sabi nila hawak daw ng admin ang mga media. Kaya wag na po tayo sa local kung ayaw nyo doon. Wall Yes. Street Journal lagi nagsasabi ng totoo yan. Reuters and BBC News. Okay, so ano masasabi mo, Ana? So, yan. Tapos na rin ang ating usapan dahil we have only Yeah. 5 minutes. No? Yes. 10 Okay. minutes. So, ayan po ang aming talakayan sa araw na ito. At maraming salamat, Miss Yula, sa mga komento mo dito sa amin. Ayan. So, ngayon, sabihin ko na, Ang alin? Ayun. Ayun. follow us sa aming YouTube na Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Of course, sa aming Facebook na Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Alma. Of course, ako, masasabi ko sa ating talakayan as suportahan natin kung saan ang tama. Okay? Thank you so much sa mga lahat na nanonood. Thank you so much again. Yola? Yeah. Thank you for this opportunity for me to be able to, share my experience as a former OFW and my views and opinion about what's happening in our country right now. At ang masasabi ko lang po, pagpatuloy natin ang ating buhay, iwasan ng mga fake news. Napakadami po niyan. Mag-research po kayong mabuti because walang paroroonan ang ating bansa kung tayo ay makikisali sa mga negative na nangyayari. Tayo po ay may hustisya, tayo po ay may matinong gobyerno, kaya go lang po. Ayan, sa ating mga ka-OFW at mga seafarers at mga nakatira sa ibang bansa. Maganda po ang Pilipinas. Hindi pa po ganyan na akala nyo ay super gulo. Sana we pray it will never happen to that. So yung sinasabi ko, mga social media nagta-thrive ngayon para ma-outrage po kayo
sa ibang bansa para maggalit po kayo sa ibang bansa sa ating Pilipinas. So, dapat maging rational po tayo ngayon. Mag-isip tayo, mag-critical thinking tayo, panuri tayo sa mga news na nakikita natin at nababalitaan at i-resist natin yung division. Tayo bang Pilipino mag-aaway? Hindi eh. Diba? Dapat, Okay, so nagse-sensationalize ngayon ang mga news. Talagang gusto nilang ma-feel nyo at magkaroon kayo ng emotion. Kung nasa side kayo ng isa, gagawing negative yung kabila. You know? So, ayan, ina-abridge pa nila ang full news. Kinakat nila para makita lang yung gusto nilang ipakitang negative. Yes, Okay? yes. Dapat wag kayong maniwala at avoid ang anger, ang galit at super emotional storms. So this is your host again, Marlene Craig. Bagong kumusta ka Bagong Pilipinas dito sa Bagong Pilipinas Studio? At of course, ang ating gusto kong pasalamatan ng ating mga technician, tech crew ng Bagong Pilipinas Studio at ang galing-galing ng kanilang mga mga technical lights at saka tingnan nyo naman kaganda ng aming studio, di ba? Thank you, Sir Mark. Sir Mike Maban. Thank you, Jomer. Jason. Jomer and AJ, bago si AJ ngayon. AJ, Kuya AJ. Mike Maban, ang ating director, at saka yung ating magaling na mga cameramen, si Jason, Jomer, and AJ. And thank you to our program director, Alicia Avila, and Miss Jillian Jillian. Pascual dito sa Bagong Pilipinas Pilipinas. Studio. Bye-bye! Thank you. Thank you. Subscribe on YouTube.